Okay, kabayan, balik tayo muli sa palatuntunan ating alamin po para po sa mga kaganapan sa loob at labas ng ating bansa, kabayan po. At mga balitang ating pong ihahatid ay kinala po ng ating palatuntunan ating alamin para mabigyan po namin kayo ng idea kung ano po ang nangyayari sa iba't ibang bahagi po ng Pilipinas at ng buong daigdig, kabayan. Okay, sa ating pong mga balitang tinanggap, kabayan, sa huling ulat, kabayan, akyat baba pa rin ang mga kaso ng COVID sa Pilipinas sapagkat nakakaranas po ng pagbaba ng kaso sa Metro Manila. NCR po yan, kabayan ko. Sinabing ng mga dalubhasa na huwag munang magkampante ang ating mga kababayan sapagkat nariyan pa rin ang nasabing sakit, kabayan. Hindi pa ho umaalis yan at sa ibang panig ng Pilipinas medyo mataas pa rin ang bilang ng mga kaso. Kaya kaiingat po tayo, kabayan. Okay, may kaugnayan po dito, sinabi sa mga ulat na pinag-aaralan ng mga dalubhasa ang mga suwestyon na magluwag ng kaunti sa mga areas na bababa ang kaso ng nasabing sakit, kagaya ng sa NCR, kabayan. At kung magluwag naman, ipinayo po na hindi biglaan para hindi maalis ang pag-iingat ng mga kababayan po natin sa nasabing sakit. Sa panig naman ng mga senior citizen, kabayan, marami sa mga ito na humiling sa pamahalaan na hayaang sila'y makalabas ng bahay sa kanilang mga tahanan. At para kahit na po doon sa mga senior na kumpleto na ang mga bakuna, gusto po nilang umalis at lumabas ng kanilang mga tahanan, kabayan. Sinabing susunod pa rin po naman sila sa mga protocol na ipinaiiral, may face mask, shield at iwas sa mataong lugar. Yan lamang po ang kahilingan na makalabas po sila ng kanilang mga bahay, kabayan. Nakakatuwa naman, kabayan ko. Alam po ninyo, ito naman para sa ating mga senior citizen, kabayan. Tayo po, mga senior tayo, medyo wag nating medyo iinis, yung pong mga ginagawang pag-iingat ng ating gobyerno para po sa ating mga nakatatanda sapagkat tayo rin po ang mawawalan, tayo rin po ang magkakaroon ng problema kapag tayo po ay nahawa. Alam po ninyo, may mga instances na nakuha po ang ating palatuntunang ating alamin, kabayan, mag-asawa. Medyo sila po ay naging kampante, nakapag-ugnay sa ilang tao, pagkatapos umuwi ng bahay, nagkaroon po ng COVID ang nasabing mag-asawa at pagkatapos ilang araw na kanila pong pinagsisikapang magamot ang kanila pong sakit, kabayan, sumakabilang buhay po. Kaya hindi po sila nakapag-ingat, kabayan. Hindi po sila naging kampante sila na sila po ay ligtas na kahit na po meron ng kaunting bakuna, kabayan. Kaya kinakailangan, huwag po nating sabihin na tayo po ay sinisikil ng gobyerno. Tayo po ay pinapangalagaan lamang sapagkat senior citizen na po tayo at madaling tamaan po tayo, madali po tayong makapitan ng nasabing sakit. At nakikiramay tayo doon sa ating congressman mula po sa Antipolo na sumakabilang buhay, si Congresswoman Akop, kabayan, tinamaan po din ng COVID at hindi po nakaligtas sa nasabing sakit. Nakikiramay po tayo, mga senior citizen, kabayan. Okay, balita naman sa lungsod ng Parañaque, kamakailan ay nilungsad ng Parañaque ang pagbibigay ng tinatawag na safety seal, kabayan, sa mga establishment sa lungsod para tumakbo ng maayos sa mga negosyo at galaw ng mga mamimili sa nasabing lungsod. Ang Safety Seal Certification para sa mga negosyo ay magbabalik ng consumer confidence, kabayan, kumpiyansa sa gitna ng pandemya. Ang unang nabigyan po ng certification ay ang SM Sukat Mall, kabayan, sa Sukat Road. At ang seal ay magpapakita na ang mga businesses na mayroon ito ay sumusunod sa lahat ng mga health protocols laban po sa pandemic para makaiwas sa pagkalat ng nasabing sakit, kabayan. Maganda ito, kabayan ko. Ang Parañaque ang unang lungsod sa NCR na nagbigay ng Safety Seal Certification sa mga negosyo sapagkat ito po ay kinakailangan ayon po sa mga balitang tinanggap po natin sapagkat marami po sa ating mga kababayan ang nawalan ng negosyo, nawalan po ng trabaho, kaya kinakailangan unti-unti na ibalik po ang nasabing kumpiyansa. Sa ibang ulat naman, kabayan ko, na balitaan po natin na marami pong mga humihiling sa ating gobyerno na
magluwag na ng nasabing mga protocol sa ating pong mga kababayan para ika nga ay tumakbo na ng mahusay ang negosyo sa iba't ibang bahagi ng ating kapuluan. Sa NCR kabayan, medyo mababa pa po ang ating mga sakit na nakukuha at nagkakahawan, mababa. Sabi po sa mga ulat, sa ibang panig ng Pilipinas kabayan, nagkakaroon po ng problema pa rin. Kaya kinakailangan hintayin po natin ang mga payo ng mga dalubhasa tungkol po dito at makaiwas tayo sa paglala ng nasabing sakit. At sinasabi po na ito'y balang sa mga papasok na buwan. Kung ito po ay maganda, baka po magluwag na ang ating pamahalaan. Okay. Balita, iwanan po natin ang tinatawag nating pandemya at COVID, kabayan ko. Ang payong alam ng ating alamin sa mga senior, ingat po tayo, sundin po natin ang mga protocols at magtiyaga tayo. Kung wala tayong magawa sa bahay, kabayan, hindi naman tayo sinisikil ng gobyerno. Kung wala tayong magawa, marami pong gawain sa bahay. Pwede kayong maglaba, pwede kayong magplansya, kabayan, pwede kayong maglinis ng bahay, pwede kayong mag-ensayo, maglakad-lakad po kayo, pwede kayong magtanim, kabayan, kahit na po sa mga paso, marami kayong magagawa. At maabala, at pamisa-misan, sabi nga po nung napakinggan natin sa radyo, nakikinig siya ng mga balita sa radyo, pagkatapos nagbibideoke, kumakanta, at gusto lamang po niyang lumabas, kabayan. Okay? Naku, yan po ay talagang nasa sa isip na ng marami nating mga kababayang nakukulong sa kanilang mga tahanan, kabayan ko. Sa ibang ulat naman, kabayan, sa larangan ng pangisdaan, hiniling ng mga shrimps producer sa gobyerno na tumulong sa pagpapalakas ng hipon, shrimp industry sa Pilipinas. Sa isang nakaraang konbensyon, kabayan, nagkaisa ang mga shrimps producer na hingin ang tulong ng ating pamahalaan, kabayan, para maging worldwide competitive ang nasabing produkto na nanggagaling po sa ating bansa. Sa ngayon, patuloy na lumalakas ang produksyon at demand ng iba't ibang uri ng hipon sa loob at labas ng Pilipinas. Dahil dito, maraming alagaan ng hipon ang nasa expansion mode. Nagpapalaki po, kabayan, ng kanilang mga alagaan. At marami pa rin pumapasok sa nasabing industriya. Alam po ninyo, nangyari po ito ng mga 80s, kabayan ko. Lumaki po ang ating pong shrimp industry, kaya lang tinamaan po ng sakit ang mga sugpo na ating pong inaalagaan, kaya medyo nagbabaan po at huminto ang mga nag-aalaga. Sana naman, huwag mangyaring muli ito sapagkat nagkakaroon po ng sigla ang ating pong nagkakaroon sigla at kumpiyansa ang ating pong mga nasa shrimp industry dito po sa Pilipinas, kabayan. Sinabi po na sa mga balita na ang hipon ay isa sa mga nangungunang export commodity ng Pilipinas na umaabot sa 7,000 metric tons ang ating pong inilalabas. Dati-rati, Negros lamang po ang halos may malaking produksyon ng hipon, lalo na ng sugpo, ngunit ngayon ang buong Pilipinas na ang may mga produkto po nito. Nagkakaroon po ng production. Naalala ko po ang yumaong Kapiding Montelibano, kabayan, niyaya po niya ako doon sa kanyang alagaan ng hipon, kabayan, ng sugpo, kabayan. Ako, napakalaki, napakaganda po. Ayan po yung natagpuan namin sa lalawigan po ng Negros, sa Bacolod, kabayan. Alam po ninyo, kabayan, ang taunang produksyon ng hipon sa pangisdaan ay 60,000 metric tons. Ang 7,000 ay sa export at ang nalalabi ay gamit ng mga Pilipino, kabayan. 90% at sinabing kulang pa rin sa ating bansa. Kung mapapalaki ayon po sa mga balita ang produksyon, lalong kikitain ng bansa, malaki po ang kikitain at maaaring makayanan ng buong sambayanang Pilipino ang presyo ng hipon sa merkado. Sa ngayon, yan lamang pong may mga kaya, mayayaman ang nakakabili ng hipon tulad po ng sugpo at hindi nakarating sa kapagkainan ng ating pong mga ordinaryong kababayan po natin, kabayan. Okay, nagbabalita po tayo sa ating palatuntunan, ating alamin. May kaugnayan dito, napabalitang sa labas ng Pilipinas naman ay paubos na ang mga isda at lamang dagat na nakukuha sa ating karagatan. Dahil po sa tinatawag na overfishing, kabayan, labis pong pangingisda at masamang pamamaraan ng panghuli ng mga isda na ginagawa po ng napakaraming tao, hindi lamang mga Pilipino, kabayan, kung hindi sa ibang panig po ng daigdig. At kasama na rin po dito ang pagkakasira ng mga natural breeding area ng mga isda. Nangunguna na ang patuloy na pagkakasira ng mga coral reef sa iba't ibang panig ng mundo. Kasama na dito ang pollution problem sa ating karagatan.
Alam po ninyo, naitala po ng maraming bansa at maraming dalubhasa, kabayan ko, na kumuha po sila ng mga sample ng isda. Alam po ba ninyo, ang nakuha sa laman, sa tiyan ng mga isda ay mga plastic. Ano po? Yung pong mga nanggagal, plastic na takip at yung maliliit na plastic, pambalot po ng mga candy, nasa loob po ng tiyan ng mga isda na kanilang hinuli. Sample po para makita kung gaano kalawak at gaano kalala ang tinatawag po nating pollution sa ating pong karagatan. Hindi lamang sa Pilipinas, kung hindi sa iba't ibang panig po ng daigdig. Yan po, kabayan, ang ilan sa mga piling balita po natin sa ating palatuntunang ating alamin. Okay, bago po tayo magkahiwalay, kabayan, ano po, sa araw na ito, ilang request at tanong muna sa ating palatuntunang ating alamin. Unahin po natin mula kay Celso Macaraig ng Tondo. Saan po ba ang pinakamalapit na bilihan ng similya ng hito na ating pong in-advertise? Hindi in-advertise kung hindi tinalakay po sa ating programa. May mga racers po sa lalawigan po ng Rizal at sa Laguna. Sa Rizal po, sa experimental station sa Baras na malapit po sa Tanay. Hanapin po ninyo si Marvin Nasino na siya pong production manager po ng nasabing experimental station. Sa Laguna, sa Bai Station po, maitatanong ang mga racer doon po at makikita, meron po sila sa may Bai, experimental station. Ipagtanong po ninyo kung saan, malapit lamang doon po ang mga racer ng Hito, kabayan ko. At sa Pampanga, sa farm po ni Ginoong Rosendo So ng Sinag, kabayan. Siya po ay mayroong messenger address na nakalagay po sa Facebook, kabayan ko, at pwede ninyong kontakin sapagkat nagbebenta po siya ng mga similya na pwede po ninyong palakihin sa mga pan po ninyo, maging sa inyong likod bahay, maging sa mga drum o concrete pan, kabayan ko, o sa inyong sariling mga palaisdaan, kabayan. Okay, at sa rabbit naman, kuneho naman, ang pag-uusapan po na alam po ninyo ang kuneho, kabayan. Nung mga nakaraang taon, in the early 70s hanggang 80s, kabayan, meron tayong tinatawag na rabbit tree para po sa ating mga barangay na pinangunahan po ng yumaong Sunny Escudero ng BAI noon at naging secretary po. At ito po ay pinalaki, hindi po para alagaan lamang, kung hindi para po sa ating hapagkainan. Sapagkat ang rabbit po, kabayan, ay may magandang karne na mababa ang kolesterol at makatutulong po sa hanapbuhay ng maraming Pilipino. Sa ibang bansa, kabayan, ang karne ng rabbit ay ginagawa po nilang hindi lamang delicacy, kundi ordinaryong sangkapo, bahagi po ng kanilang kinakain araw-araw, kabayan. Tayo lamang mga Pilipino ang hindi po nasanay sa pagkain po ng karne ng rabbit. 4 drumstick, kabayan. 4 drumstick. Parang sa manok, 2. Pero yan po ay 4. At kasing lasa po ng manok ang karne ng rabbit, kabayan. Okay? At meron akong nabalitaan na nagbebenta po sila ng mga breeder po ng rabbit. Aba, napakamahal, 10,000, 20,000, 25,000 ang bawat isang breeder. Huwag na po yung mga ganyang klaseng kamamahal. Kung ito po ay gagawin lamang po natin pagkain at ibebenta po, marami po mga foreign nationals, kagaya po ng mga Koreans, kabayan na nasa Pilipinas, na namimili po, maramihan po silang mamili at yan po ay ginagamit po nila sa kanilang hapagkainan. Okay, naku, yan po ay ilan sa mga bagay na naitatanong sa ating palatuntunang ating alamin, kabayan ko. At sa mga panahong ito, ang ating maipapayo lamang, halimbawa sa ating mga senior citizen, ito pong ginagawa po natin, kabayan, yung ating pong mga ginagawa sa urban gardening, gawin po ninyo at makatutulong para maalis ang stress po ninyo. Naiintindihin ko po kayo na nabubuisit na po kayo sa inyo pong tahanan sapagkat hindi kayo makalabas. Pero yan po ay isang bagay na dapat po natin gawin para makaiwas tayo sa sakit na kumakalat po dito po sa ating bansa at sa buong daigdig, kabayan. At kaiingat tayo sapagkat yan po ay isang bagay na magagawa po natin para makatulong tayo, hindi lamang sa ating sarili, kung hindi sa ating mga kapwa Pilipino, kabayan. Okay, kung sakasakali po na meron kayong mga tanong at mga kahilingan, mapapanood po tayo, Facebook Live po tayo, yung araw po ng Lunes at nai-replay ang, kabayan. At sa YouTube, kabayan ko, ay meron tayo sa Ating Alamin Official. Panoorin po ninyo ang ating programa at sasagutin po natin ang ilang bagay na inyong naitatanong sa ating palatuntunan, Ating Alamin. Okay? Naku,
At naging sentro natin ang ating mga senior citizen, kabayan, sapagkat tayo po senior din, ano po, tayo po kinakailangan mag-ingat po tayo para hindi tayo makadamay po ng ibang tao kung sakasakali na magkaroon po tayo ng problema rin, kabayan. Okay, kabayan, kung wala na po, ito po naman ang inyong lingkod, Ka Jerry Geronimo, nagsasabing, ang larangan ng pananakahan, pangisdaan, mga palatuntunang pangkabuhayan ay ating pong pinangangalagaan sa palatuntunang ating alamin. Hanggang sa muli, mabuhay po kayong lahat, kabayan, ingat po kayo, and God bless sa buong sambayanang Pilipino.